So guys, andito na kami sa Freedom Farm. Dumating kami kagabi ng gabi na. Mga 6 or 7. Mas maaga actually kaysa sa dating uwi namin. So okay naman yung mga bata. Thanks God na hindi naman sila masyadong napektuhan ng snowstorm. Hindi nawalan ng power. Tsaka internet meron naman. Ang nangyari lang dito, nag-burst yung pipe dito sa may dito sa may CR na to, itong toilet na to. Yan, yung may flag ng Texas. So, ito yung extra toilet. Yan. So, hindi nagagamit tong toilet ngayon. Pati yung nag-burst yung pipe dito dahil sa sobrang ginaw. Na-frozen yung tubo. Tapos, connected to dun sa shower sa taas. Kaya, hindi rin magamit yung shower. So other than that, ayos naman yung mga bata. So yun, nagigib na lang yung sink mayroong may tubig. So iniigib na lang from sink to toilet. So tabo-tabo na lang muna sila ngayon. Pero okay lang, sabi ni Tita yung may-ari nito ipapagawa naman nila. Ang problema hindi lang makakuha ng ngayon ng plumber. Kasi busy yung mga plumber ngayon sa dami ng ginagawa. Kasi nga ang daming nasalanta ng snowstorm dito sa Texas, dito sa Tyler. So other than that, minor lang naman 'yan. Thanks God na nakasurvive din ng mga bata. So alala si Mrs. pati ako. Na maiwan sila dito. Pero it's okay. Marami silang lessons na natutunan. At nakapag-drive din sila sa snow. First time lang mag-drive sa snow going to Walmart. Tapos itong bibi namin, nakakamiss din. So pero ito yung bantay ng mga ate at kuya niya. Si Kulin. So yan. Maganda rin na sa kanila yung aso. So nakakamiss na maiwan yung mga bata dito na dalawa lang kami ni Mrs. Pero much better nandito sila. At yun yung temporary setup namin ay iwan yung mga bata dito sabay kami habang nasa destino. Uwi na lang kami dito every 2 weeks for now. Papasyal kami dun sa pan. Kasama namin si Kulin. Yes. Slowly, ha? Nakaabang na si Lily, guys. Hindi ko pala nasabi sa inyo yung asawa nitong si Lily, si Smokey. Dalawa kasi itong silang donkey dito. Namatay siya nung December. Nung nagkaroon ng storm dito. Nakita na lang namin patay na. So mag-isa na lang si Lily sa buhay ngayon. Lily! Nak, sit down din. Sit down. Tuloy. Relax. It's okay. Relax. Sit down. Sit. Good. Sit. Good girl. Sit, relax lang. Sana. Gusto pa isigawan ng daddy eh? Relax ha. Diyan ka lang. Oh. It's okay. Ganda rito guys. Grabe.
Natunaw na yung snow doon sa pond. Napakaganda. Parang sarap mag-fishing. Pero parang dumami yung tubig, ano? Dumami siya. Kasi ano, ah, yung tubig. Oo, kasi dati wala doon yun, sa may ano na yun. Nilalakaran natin doon sa gilid. Tawain mo dati. Gagalit si daddy sa'yo. So guys, si Kyle tsaka si Lance doon namin pinarada sa labas. Hindi siya makapasok dito sa farm kasi masyadong maputik pa dito diyan. So hindi makapasok sa gate. Muntik nga kami nabaon last time. So ito yung farm guys, yung barn. Okay naman. Ayos. Very nice yung weather. Nasa 78 Fahrenheit ngayon. So, yeah. Ang ganda ng panahon guys, maaraw. Masarap. Ayan si kuya, nagduduyan, tapos naka-laptop. Sarap ng buhay. Oh. Nakakamiss magduyan guys. Ayan guys, si ate, busy. Hey ate. Hello. Nahihiya sa camera. Mahiyain yan. Kasi mami walang hiya. Mami, ganda mo sa camera. Oh. Hi. Hi guys! Ah, sweet. Okay, hello guys. Ngayon ay pupunta kami ng bangko. May may yan si ate at ang aming makulit. Si ate Hillary. Okay guys, itong Tyler ay nasa East Texas. So mga mahigit isang oras galing Dallas going east, papuntang Shreveport, Louisiana. Tapos mas malaki-laki tong city na to compared dun sa Snyder na pinagtatrabahunan ko ngayon. Tapos mas maganda yung scenery dito, green na green. Pero yung disyerto, yung West Texas, may ibang beauty din siya. Kaya it's okay. Itong Tyler, Texas, mga nasa more than 100,000 yung population compared dun sa Snyder, mga 10,000 lang. So very small town lang talaga yung Snyder. So yung pros and cons, pero yun, yeah, parang gusto namin talaga maging home base tong Tyler since magandang lugar. Tapos na medyo sanay na kami dito for staying for like 5 months. Tsaka tahimik naman dito. Tsaka lahat ng mga kompleto siya ng mga groceries, banks, schools, may magandang university dito just in case yung mga bata mag-aaral. Maganda rin yung school system nila dito. Then maraming mga job opportunities din. Then halos malapit lang sa Dallas din. So ayos. Magandang gawing home base siya. Pero let's see kung anong mga next plans po natin. Okay guys, withdraw tayo. Okay. Okay na, Dad? Green box, my loves. Okay na? Hello guys, ganito ang pera ng Amerika. The United States of America. Anak ko.
Okay guys, nandito tayo sa Kabayan Asian Food Mart. At namili lang tayo ng konting konsumo. Okay guys, nandito kami ngayon sa Filipino store. Namimili sina misis ng aming konsumo. Pati yung konsumo ng mga bata. So, yeah. Nakakamiss kasi mga Filipino products. So, dito kami sa Filipino store dito sa Tyler. Yan. Yan, dami nilang mga paninda. The best. Yan. Tapos may mga isda pa dito. Ito, yan, bumili kami ng tuyo. Dato puti. Iba yung lasa ng tuyo kasi dito. Nakasanayan natin. Yan, mga ketchup, Mang Tomas. So yun guys, tapos may mga fridge sila dito. Yung mga yan, lumpia. Squid, calamares. Tapos dito may mga lutong ulam din sila. Sarsyadong tilapia, ginataang puso ng saging. Yun, oh, sarap. Pork humba. Tsaka sinampalukang chicken. Yun, oh, ang sarap. Pwede mag-take out. Tapos yan, ang dami nilang ano, ang dami nilang mga paninda. Nakatuwa. Maganda ang picture ko niyan. Naka-smile ako. Hello, kaya nga. So, pag nandito ka sa Amerika or sa Canada, ano mo pa rin, hahanap-hanapin mo pa rin yung mga pagkaing Pinoy. Kasi yun na yung nakasanayan. Yung may-ari pala nito, taga Lipa, taga Batangas. Kausap ni Mrs. So, kababayan namin sa Batangas. Kababayan ni Mrs. Sina Mrs. ay taga San Pascual, Batangas. Kaya nakapag-stay kami sa Batangas for a while. Nakapagturo ako sa Lyceum of the Philippines University sa Batangas. So yun guys, nakakatuwa makabisita rito. At yeah, marami sila, halos kompleto yung mga paninda nila. Okay guys, si Mrs. tsaka yung anak ko pumunta ng dyan sila sa Walmart, may bibilhin lang. Dito kami Lin kulit. Ang aming bibing makulit. Sobrang kulit. So ito guys yung Walmart dito sa Tyler. Bali tatlo yung Walmart dito sa Tyler. So yun guys, isang mga ano no, isang mga adjustment na ginagawa namin, sacrifice yung hiwa-hiwalay nga kami ngayon. Pero it's okay. It's part talaga ng buhay ng pamilya. Ang hirap iwanan yung mga bata pero darating yung panahon talagang magsasarili na din naman sila. So maganda masanay na rin sila paunti-unti. Okay naman sila so far, nag-a-adjust. Maganda rin yung miss na miss ka ng mga bata, ng mga anak mo pagdating namin talagang kita mo yung tuwa nila. Kami din masaya na makita ulit yung mga bata. So yun. At kailangan nating tanggapin na hindi habang panahon kasama natin yung mga anak natin. So, but hindi naman natin sila pwedeng ikulong, ihawla na lagi kasama lang natin habang buhay. So, meron din silang mga buhay sa sarili nila. So, yun guys, I'm just happy and just glad na safe and sound yung mga bata no nakaraang snowstorm. And then we're always in communication with them. So laging nagbi-video call lalo na si Mrs. sa kanila. Just to check kung okay sila.
Okay guys, andito na yung plumber. So, he's gonna fix this pipe down here. So, nag-burst. Sabi niya, ito lang naman yung problem. Yan dito sa... walang tubig dito kasi sinara ng mga bata. So, yung dito, papalitan lang yung... itong pipe na to kasi luma na. Ito yung ipapalit. Luma na kasi itong... nandyan sa baba. So, yun lang. Easy peasy. Yung gagawin niya. At andyan siya sa labas. Yan, may dala siyang aso. So, andyan siya. May tubig sa toilet pero walang sa shower wala. So, he'll try to fix this one here. Okay guys, pinagluluto ko ng minudo tong mga bata bago umalis kami ngayong umaga, pabalik ng Snyder. So hindi muna sila makakasama. Plano sana namin sama sila this week, pero kasi they need to catch up sa school, kaya stay muna sila dito hanggang sa pagbalik namin. And then pagbalik namin ay sama na sila. So ito, niluluto ko para may ulam sila today. Okay guys, paalis na tayo. Si Mrs. nag-open ng gate. Kawawa si Linlin. Welcome to Snyder, Texas.